Good day, parents and students of Tomana Good Seed Christian Academy. This is Teacher Ian, the advisor of Grade 7 Joseph, and the math teacher in high school department. I noticed that most of you parents are still undecided on what approach you will be using this school year or your kid will be using this school year. So I decided to make a video comparing those two, the modular approach and the online learning. So let's begin. First, tignan natin yung overview nilang dalawa, yung sequence kung paano ba mangyayari sa modular and online. As you can see, halos parehas lang sila. Sa modular, meron tayong printed modules, then offline videos, and last video conference once a week. Then sa online, meron tayong online modules na sasagutan sa vSmart. So kung dito sa modular, printed yung module, sa online, syempre online na siya. Sa modular, ito, sabi ko nga meron tayong printed modules. So pupunta kayo ng Monday para kunin to kasama yung video. Then papasagutan nyo sa mga anak nyo within 4 days, Monday to Thursday. Ayun ang oras nila para sagutan itong mga module na to. Then sa Friday will be our submission. Next is yung offline video. So kaming mga teacher ay nag-record ng video namin habang nagtuturo. Yung mga recorded video na yon ay i-receive nyo rin sa Monday kasabay nung modules. Siyempre kailangan nyo ng, ito yung mga sample ng video, siyempre kailangan nyo ng flash drive. Dahil dyan kayo magkakopy ng mga videos na prepare namin. And last is yung video conference. So sa Friday, probably Friday, magkakaroon ng video conference. So ito yung monitoring lang naman dahil ang modules, discuss ko lang sa inyo kung bakit once a week lang ang video conference. Ang module kasi ay nakadesign for the student to answer it alone. Kasi lahat nasa module na. Tapos meron pang video. So, mangyayari, sa Friday, monitoring na lang, tatanong kung may. Next is, ano ba yung advantages ng modular? Number 1 is no technical difficulties. Siyempre, modular, lahat offline. Hindi nyo kailangan ng internet, ng gadgets. So, kahit brownout, kahit nawalan kayo ng internet, naputulan, kahit umuulan ng malakas, mahina signal, o nasira man yung gadget nyo, okay lang. Ang kailangan nyo lang dito at least TV na pwedeng saksakan ng flash drive o kahit cellphone. Lahat naman siguro merong cellphone. So dito, less yung technical difficulties natin sa modular. Next is less distraction. Siyempre modular siya. Ang titignan ng bata is yung papel lang, yung module mismo. At yung video na nakasave na. Hindi na nila kailangan pang pumunta sa online, magbukas ng YouTube. Kasi ang tendency kapag online sila, syempre nasa computer. Sa computer maraming pwedeng gawin. Pwede kang maglaro. So mas maraming distraction para sa bata. So sa module, syempre papel lang yung hawak nila. Ano ba naman pwede pa nilang gawin dyan? Babasahin na lang. So less distraction siya kapag modular. Next is safer when it comes to the eye health of your child. Siyempre, papel lang yung tinitignan mo. Unlike kung computer siya, isipin mo yung bata magsasagot ng module dun sa online. So, nakatitig siya sa computer screen sa loob ng, let's say, 4 hours every day. So, matagal yun, araw-araw. Mandalabo talaga ang mata ng bata. Pero, may advantage man ng modular, meron din siyang disadvantages.
Anong disadvantages niya? So, yung parents need to go to school twice a week to get and pass the modules. So, kayong mga parents, medyo hassle talaga. Kasi pupunta kayo ng school, kukuha kayo ng module, then sa Friday, babalik na naman kayo para ipasa yung mga sinagutang module ng anak nyo. So, dito, medyo hassle, pupunta-punta ka pa ng school. Unlike kung ikaw ay mag-online, hindi ka na masyadong pupunta. Next, yung online. So, sa online na tayo. Sa online, sabi ko nga mayroon tayong online modules. Saan makikita yung online modules? Sa BSmart. So, pakita ko lang saglit sa inyo yung BSmart. So, ito yung mga modules, sample modules na nakalagay sa BSmart. So, nandun na lahat. Ito yung ano niya, yung landing page ng BSmart. Hindi na pala landing page yan. Ayan yung pag bumili ka na ng grade level. So, pagdating mo ng BSmart, pwede kang pumili ng grade level. Kung anong grade level ng bata, pipiliin niya lang. Then, as you can see, meron tayong first quarter. Meron tayong first quarter, second, third, fourth. Kompleto yan. Lahat ng lesson nandyan na. So, yung mga module, imbis na printed, lahat naka-upload na online. Next is sa ito yung makikita nyo. So, dito, pinili ko yung lesson 2. Kaya, napunta ako dito. So, ito yung description ng lesson, objective, then yung lesson outline, then yung webinar na mangyayari every Friday. So, try natin mag-enroll now. So, dito, makikita nyo 0% completed kasi nga hindi pa tayo nagsisimula. So, resume natin yung lesson. Then, ito yung makikita nyo. Ito yung pinaka-module nila. Ganyan. Sabi ko nga, naka-upload na sa online. So, nandyan na lahat. So, ito yung Kickstarter nila, yung pre-activity. Then, ito yung kanilang main topic, what is DNA. Then, yung activity nila, nasasagutan after they've done reading the lesson. So, nakalagay rin dito yung module duration. Nakalagay dito 1 day siya. So, sa loob ng isang araw, ito lang yung sasagutan ng bata. Tapos, ito yung sample niya. Ito yung makikita nyo sa module. So, ganito lang yung BSmart. Lahat ng module nyo, naka-upload na dyan. Explore nyo na lang. Next, magkakaroon din kayo ng videos. Pero ang gagawin ng mga teacher ay i-upload yun sa YouTube para hindi na kayo mangailangan pa ng flash drive. So, through online, kaya nyo makita yung mga videos na ginawa namin. So, ito yung mga sample videos. Ito, channel ko yan, Sir Ian. Ayan. Example yan, dyan ko nilalagay yung mga videos na ginawa ko para dun sa mga student ko na nag-avail ng online. So, sasendan ko lang sila ng next.
Next is, syempre, meron din video conference. So, mangyayari rin to every Friday. Kasi nga, magiging monitoring na lang. Lahat naman nasa module. And meron pang video. So, dito, ganun lang. Pares lang din nung nung sa modular, meron video conference. So, mangyayari yan probably every Friday. Next, doon tayo sa advantages and disadvantages ng online. Ano bang advantage at disadvantages ng online? So, ganun lang, parang kabaliktaran lang siya ng module. Advantages niya, number 1 is less frequent school visitation. Kasi ang mangyayari, every month na lang, once a month na lang, pupunta yung parents. Probably, once a month na lang pupunta ang mga parents. Pag magbibigay lang ng libro or magpapasa ng libro. Hindi na siya kagaya nung sa modular na twice a week kailangan pumunta si parent. Next, no need to avail flash drive. Siyempre nga, online na lahat. Di mo na kailangan bumili ng flash drive para magpa-copy ng videos o kaya ng mga modules. So, di mo na kailangan less gastos. Yun nga lang, siyempre, magpapa-wifi ka. Bibili ka ng gadget kung wala pa. So, mas tipid pa rin si modular. Disadvantages niya, syempre, yung student might experience some technical difficulties. Syempre, online. Paano kapag mahina yung internet, naputulan? O kaya naman, umuulan ng malakas, tas mahina signal, o nasira yung gadget niya, or sa side namin, sa school, nagkaroon ng technical difficulty kasi end-to-end yan eh. Kailangan, kung okay ang internet ni estudyante, dapat okay din ang internet naming mga teacher. Paano kung isa dyan nagkaroon ng problema, si student may problema, or vice versa. So, as you can see, marami talagang difficulties pagdating sa online. Next, students tend to get distracted while studying. Siyempre, naka-computer ang bata eh. Tapos, nasa YouTube ay mga video. Siyempre, mapapating, hindi may iwasan na yung bata nag-aaral, nanonood ng educational video, maya-maya nanonood ng mga vlog o kung ano pa man sa YouTube. So, di natin may iwasan yun. Kaya kailangan talaga babantayin nyo sila mga parents. Next, students are more likely to have. So, verdict tayo or conclusion. Ano po mas maganda, modular or online? So, kung ako tatanungin nyo, mas preferred ko si online kung malapit lang naman yung bahay. Si modular pala, mas preferred ko si modular kung malapit lang naman yung bahay ko. Kaya ko naman pumunta sa school. Kaya ko naman mag-sacrifice na pumunta sa school, kumuha ng module, kumuha ng video, magpasa ng module. Mas okay. Kasi nga, less problem. So, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral ng bata. Mas effective siya para sa akin kasi subok na eh. Bago pa man magkaroon ng COVID, meron na talagang modular approach. Unlike yung online na ngayon pa lang susubukan. So, to back up my assertion, ito, sabi sa Manila Times, most parents prefer module learning. Bakit? Siyempre nga, kasi kapag module, wala ka ng problema. Basta may module ka, sasagutan mo lang. Then, may video naman, papanoorin mo na lang yun. Offline lahat. So, kahit walang internet, pwede mong gawin. Anytime, pwede mong sagutan yung module mo. Kahit basahin mo yun, kahit magbabad ka dyan, kahit 3 oras ka magbasa ng module, okay lang, hindi lalabo mata mo. Unlike sa online. Then,